Please, huwag niyong gamitin ang inyong bilat para magkaroon ng house and lot. Ang dami ko nare-receive na message, kabayan. Nakagawa na ako ng vlog na ito regarding sa STD, kabayan. Tayong dyan sa atin sa Pilipinas, nangunguna tayo sa may mataas na tumataas ang bilang ng mga STD dyan sa atin. At hindi lang yan, dumadami ang mga cases na pabata ang nagkakaroon yan. Ngayon, dami ko nare-receive na message. Actually, mostly naman na nagme-message dito ay nasa ibang bansa. Ginagamit ang burat o kaya ang bilat bilang kapital o puhunan para magkaroon ng house and lot. Kabayan, ito paalala lang po ha. Marami ang nagme-message din na dahil sa kanilang naipundar, kabayan, pa isa-isa ngayon na ibinibenta dahil nga walang trabaho, nahihiya. Awareness lang po, kabayan. Bago nyo pasukin yung mga ganyan na estilo na kagustuhan sa buhay para magkaroon ka ng ganyang material na bagay, huwag mong gamitin ang kalusugan mo. Huwag mong gamitin ang katawan mo. Huwag lang bukaan dyan. Ha? Dong. Okay? Kasi kayo, ayan, anong magagawa ko? Iyak kayo ng iyak dyan. Wala akong magagawa. Kayo po mismo ang sa sarili nyo. Alam nyo kung bago nyo po pinasok yan, alam nyo na may consequences yan kapag hindi kayo nag-ingat. Okay? Ngayon, may iba din nagtatanong, Sir, bakit kung kamay bang ginagamit, pwede ka din bang mahawa? Diyos ko, pinipilit eh. Humahanap ng paraan. Hindi mo ba? Kabayan, mas maganda pa rin ito. Advice lang ni Panot, ha? Kahit na maliit po ang ating kinikita, basta galing yan po sa marangal na paraan, kabayan, alam natin yan pahalagahan. Oo nga, sabi mo, ma'am, okay? Sir, in almost 2 years, nakabili ka ng bahay, lupa, sasakyan, at mga ari-ari ang iba. Diyan sa paggawa mo na ganyan, ang puhunan, buka-bukaan, ngayon nakapitang ka. Laking pagsisisi, hindi po ba? Ang dami mong sinasabi sa akin, kabayan. Ha? Na keso ganito, hindi na ako ganyan. Pag ang tao talaga, sa kahit anong klaseng, yung nahawang sakit o yung dumapong kahit anong sakit sa kalusugan natin, saka nating masasabi na sana, dyan tayo nagsisisi, hindi po ba? Kasi tayo mismo ang may kagagawan yan. Ha? Hindi ibang tao, hindi ano. Nasa yung desisyon, nasa inyong puso't isipan na ikaw pumasok sa ganyan, kailangan mong tanggapin kung ano ang consequence niyan. Okay? O sa mga gumagawa ngayon, kabayan, please, mag-ingat po kayo, kabayan. Ayan, no? 2 cellphone na ang ginagamit ko sa pagbabasa ng mga mensahe na ganyan. Sa totoo lang. Marami. Kaya nga, ginagamit ang puhunang bilat para makakuha ng house and lot. Itong house and lot ngayon, na ibebenta na ngayon, kabayan. Okay? Isipin mo kung hindi mo ginamit yung bilat mo sa pagkuha ng mga ganyang material na bagay. Diba? Ang hirap ibenta ang mga ganyan pag yung material na bagay na iyan ay galing yan sa puhunang pinaghirapan, pawis at puyat, kabayan. Isang advice lang po ha, mula kay Panot. Diyos ko, kabayan, ang dami talaga. So, totoo lang, ha? Please, kung kayo gagawa ng ganyang bagay, alam nyo, bandang huli, kapag ka hindi kayo nag-ingat, merong consequence yan sa buhay, kabayan. Ganon din sa ating mga lifestyle, kabayan, ha? Kung ikaw hindi ka nag-iingat ngayon, inaabuso mo yung kalusugan mo, hindi man ngayon ang tamang singilan, darating at darating din yan. Taon din ang abutin yan bago maningil yan. Kapag pinagpapatuloy mo ang ganyang kinaugali ang abusuhin ang iyong kalusugan. Alagaan po ang kalusugan, kabayan. Kahit konti lang ang meron tayo na material na bagay dito sa mundong ibabaw, kabayan, kung wala tayong nararamdaman, na i-enjoy natin yan. Okay? Bye-bye.